channel again. Today's episode is very special because I'm gonna show you guys how to make a tinitim. Tinitim is a local dessert in Eastern Samar made with cassava, brown sugar, and coconut milk. Shout out sa lahat ng mga taga-Eastern Samar. Itong tinitim ay isa itong paborito ihanda ng mga taga-Eastern Samar, lalong-lalo na sa piyestahan, binyagan, kasalan, birthday, at kung ano-ano pang mga occasions. So, umpisahan na natin kung paano gumawa ng tinitim. So, simulan na natin. Ito talagang pinakamahirap na part na gawin sa ano na to, dessert. Actually, pangalawang beses ko na napagawa nito. Nung first time kong magawa nito, okay naman. As in, sobrang sarap niya. So, let's see, kasi ang tagal na yun, siguro mga 2 years back. So, hindi ko na rin maalala kung paano ko ginawa yun. Basta, sobrang sarap niya. So, first time kong gumawa that time, ha. So, ito na siya. Ito siya karami. And then, ang gagawin natin is pipigain natin. Kasi matubig siya. So, next na gagawin natin ay pipigain natin. So, make sure na malinis ang gagamitin yung cloth. Konti lang siya, guys, kasi ang hirap mag-ano kaya nito, mag-kut-kut. Kailangan pigain siya ng mabuti. See? Daing tubig. Kaya talaga kailangan malinis na malinis talaga ito kasi yung pigaan is gagamitin pa rin natin yan. Ayan, okay na to. So, isi-set aside muna natin ito. So, maglalagay ako ng ng margarine. Margarine. I don't know. Paano ko, lulusanin ko muna siya. Lalagay ko sa microwave. So, mga 2 tablespoon. So, okay, na lusaw na yung margarine. Then, ito, ilalagay na natin dito. Ilalagay ko na to. Now, ilalagay ko na yung coconut milk. Hindi ko lang siya ubusin kasi gagamitin ko pa siya mamaya. Magtitira lang ako ng konti. Ayan. Then, add na natin yung brown sugar. Ang ginamit kong brown sugar is 1/3 cup lang kasi ayaw ko ng sobrang matamis. So depende yun sa inyo kung gaano kadami yung sugar na gusto niyo. Pero sa akin 1/3.
natin, ilalagay ko na yung vanilla. Ako, gustong-gusto ko yung nalalasahan o naaamoy ko yung vanilla. So, lalagyan ko siya ng 2 tablespoon. Depende rin sa inyo kung gaano karami yung ginawa nyo. Depende rin yun ang measurement ng sugar, measurement ng coconut milk. Kasi sa akin, isang pirasong kasaba. So, that much coconut milk lang yung gamit ko. At saka yung sugar. Depende pa rin yan ha guys. Depende pa rin yan sa dami ng gagawin nyo. So, pag imimix lang natin to ng maayos. By the way guys, may nakalimutan pala ako. Salt. Maglalagay lang ako ng half tablespoon para mag-away yung saltiness at saka yung sweetness. Mag-away talaga. Ano ito? Boxing. So, mix natin yan ng mabuti. Ang bango-bango niya guys. Pwede mo rin siyang tikman. Okay na yung tamis. Pwede na. Okay na. Now, hahatiin natin siya sa dalawa. Kasi dalawang kulay ang gagawin natin. White and kaya may cocoa kasi nga yung isa chocolate flavor, yung isa is white, yung plain color. So, paghihiwalayan natin sa dalawa. So, now, ilalagay na natin yung ating cocoa. Yung cocoa is yung cocoa natin is 1/4 cup. Yung ginamit ko, 1/4 cup. So, ito na yung chocolate natin. Chocolate flavor. Ready na to. Pwede na siya. Now, kasi wala tayong dahon, usually, nilalagyan nila ng dahon at saka bilog yung pinaglalagyan. So, wala ako nun. So, ang gagamitin ko ito. So, ang gagawin ko is lalagyan ko lang siya ng margarine para hindi dumikit. Once again guys, this is the way how I make this dessert. So, I'm not sure na tama yung ginagawa ko, but I'm sure this is very delicious. Ang importante yung ingredients nandyan. Same ingredients. So, we're done. Now, yung plain, ang una natin is steam. Lalagay ko na siya. Unang salang natin is yung plain color. I-steam na natin yan. Guys, since wala tayong steamer, no problem. Kasi steam natin dito sa oven.
Steam ko lang siya ng mga 15 minutes. Tapos, after 15 minutes, check ko siya kung okay na. Then, habang hinihintay natin yon, babalatan muna natin yung mga nuts. Tagal pala nito. Isa-isa. We'll do something. So, ito gagawin natin. So, ito na guys, yung yung itinabi natin dito. Kung makikita nyo, naging gaw-gaw siya. See? Tapos, ang gagawin ko dito is, yung natirang gata, ito na yung panghahalo ko. There. And then, lagyan ko siya ng 3 drops ng food coloring. So, ito guys, lalagyan ko lang siya ng konting vanilla. Konting-konti lang. Lalagyan ko rin siya 1 teaspoon ng brown sugar. Kain natin para yung buo-buo mahiwalay. See? So guys, ito after 15 minutes, pwede na to. Tingnan natin. Oh, see? There. Now, pwede na natin ilagay yung second layer, yung chocolate. Bubuhos na natin yung chocolate. Ayan, ilalagay na natin yung pinakahuli nating layer. Hindi siya dumikit kahit walang dahon. Sobrang bango guys, sobrang bango. Tada! So guys, it's tikiman time. Tingnan natin kung ano ang lasa nitong napakabangong finished product ko na tinitim. Sobrang ganda tingnan niya.
So, tikman na natin. Tingnan nyo guys yung ano niya. Kasi nga hindi siya masyadong makapal. Kasi yung layer niya. Diba? Ang ganda. Wow. Oh my God. Sobrang sarap. As in, sobra. Sabi ko sa inyo, yung alat at saka yung tamis niya. Super, super sarap. Alam mo, malalasahan mo yung kunting alat, I mean, yung kunting asin na nilagay ko. Yung parang may matamis na maalat. Yung parang ganon. Oh my God, ang ganda ng pagkatimpla. Saktong-sakto lang. Honest guys. Pero guys, sa mga bago na magagawa nito, kailangan yung pasensya. Kasi kailangan yung maghintay kasi 3 layers siya, di ba? So, kailangan maghintay bago matuyo yung unang layer. Tapos, second layer ulit. Kailangan mo talaga ng pasensya sa mga bagong gagawa nito. Sulit ang paghihintay mo talaga kasi sobrang sarap naman niya. Thank you so much guys for watching. Hope you enjoyed this video and please don't forget to like and share and subscribe to my YouTube channel, and please don't forget to click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Thank you. Bye bye.